Ilang, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, this is the problem of non-lawyers. They insist. Sige, babanatan ka niyan eh. Abogado ka ba? Yan. Walang pinagyayabang ang abogado kundi abogado ko eh. Hindi ba pinagyayabang niya yun? Rapid fire! Ito naman nung si Marcoleta. Marcoleta. So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. But one thing I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa pong nangyaring gano'n, Mr. President. At saka po tayo, pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Well, Mr. President, there's always a first time. Regardless of whether it's unanimous or not, unanimous decision does not bar an appeal or a reversal, Mr. President. That is one thing for sure. Mr. President, may I venture to answer the question of Senator Soto nung tinanong niya, ano to? Diba? Ano to yung nag-robe, etc. Nasagot na po kasi ni Sara Geronimo yon. Nung sinabi niya kay Coco Martin, there was never an us. Alam kong There was never an us. There was never an us. Sinabi kasi ng Supreme Court na void ab initio to. But I have a reason, Mr. Minority Leader, former Senate President, and Senator Ping, why I bring this up. Because I agree with Senator Ping na ano ang i-dismiss natin. Because ang sinasabi ng Supreme Court, and that goes to my last point, for your consideration, Senator Marcoleta, sabi ng Supreme Court, there was never an us, ibig sabihin, void ab initio. So wala tayong i-dismiss. So theoretically, if we do not do anything today, we are following the Supreme Court decision. Except, that's why I'm agreeing with you. So agree with me when I'm agreeing with you, Mr. Senate President and Senator Ping. However, human nature is that if we do not do anything, people will say it's pending. And we do have the 1 year one filing bar. So the Constitution did not intend that every single day of your life as ombudsman, as vice president, president, may nakatutok sa yung impeachment. So it is also fair to the vice president that we dispose of this. The question now is, if it alam is nyo, void ab initio, yung madalas nating pinupuna, di ba? Kaya may mga abogado na mayabang. Abogado ka ba? Hindi ka pwedeng makipagtalo sa kanila o kaya makipag-usap sa kanila na ng matino tungkol sa batas. Lalo na kung may katwirang kang iba, di ba? Interpretasyon sa batas. Babanatang ka niyan eh. Abogado ka ba? Yan. Walang pinagyayabang ang abogado kundi abogado ko eh. Di ba pinagyayabang niya yun? Abogado ka nga, pero not necessarily yung paggamit mo ng batas tama dahil abogado ka. Yan nga yung sinasabi natin eh. Magtaka ka eh. Pumunta ka sa court hearing, yung judge, abogado yun. Di ba? Yung piskal, abogado yun. Tapos merong defense lawyer. Abogado rin yun. Pero magkakaiba yan ng paniwala. Di ba? Magtatagisan dun yung prosecutor tsaka yung defense lawyer ng kanilang mga argumento. Tapos, iba magiging desisyon ng judge. Di ba? Depende sa kakatigan niyang paniwala. Ba't nagkaganon? Pare-pareho silang abogado. Dapat ang mga nasa law profession, naisip ko tuloy,
Paano kaya kung itong mga nasa low profession, nakita ninyo yung merong Down syndrome na mga nilalang, di ba? Yung kung tawagin natin, may kapansanan, di ba? Tingnan mo yun, yung Down syndrome. Magkakamukha yun, di ba? Total, magkakapareho kayo ng pinag-aralan. Dapat, ang itsura nila, ganun eh. Yung Down syndrome, di ba? Para malaman mo agad, ito yung judge. Ito yung piskal. Ito yung abogado. Pagka ganun ang itsura, abogado, mga kaibigan. Di ba? Para hindi ka na malito, mga kaibigan. Sipin mo, tatalo-talo sa batas. Samantalang yung pinag-aralan nila, kumbaga sa languyan, mga kaibigan, iisang swimming pool lang eh. Ang nilanguyan eh. Pero pinagtatalunan ng batas. Kaya sabi nung araw pa eh, nung panahon pa ng mga Romano, di ba? Yung mga pantas nung araw eh. Ang sabi nila, gusto mong tumino mundo, tanggalin mo yung mga abogado. Mga kaibigan. Katarantaduhan eh. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Jose Calida. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal